turo ni Jesus. Wala namang problema siguro sa dagdag eh. Ano sabi mo? Walang problema si Kristo sa dagdag. Ang problema ni Kristo yung salungat sa kanyang turo. Yun ang problema. Oh, dahil yung sinabi nila, sinusulat din nila yun eh. Wala naman silang sinabi na hindi nila sinulat eh. Pati na mo ha, babasahin ko sa yung prueba. Sa 1 John. Iyang buhat sa pasimula, iyang aming narinig, iyang nakita ng aming mga mata, iyang aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatutuhanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Sa 3. Iyong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Yung nakita namin, yung narinig namin, sinusulat namin, sabi nila. Therefore, hindi all the... lahat ay sinulat. May Ano? mga bagay lang. Excuse me, brother. Tapusin po natin si Brother Eli, okay? Hindi po tayo Ano magkakaintindihan. yung tinatanong niya? Nagbabatin po siya kasi kaagad eh, Brother Brother Eli. Eli, hindi kasi sinabi dyan, lahat ay sinulat. Meron! Tingnan mo na, hindi mo pa naman ako natatapos eh. Ang sabi, yung aming nakita, narinig, sinusulat namin sa inyo. Di ba? Sabi niya. Apo. O ngayon, yan eh, panahon nila San Juan, panahon nila San Pedro. Pero later, nung panahon na ni Lucas at ni Pablo, lahat ng mga sinabi ng mga apostol, sinulat na lahat. Wala nang kulang. Pakinggan mo ha, sa Lucas 1:1 hanggang 3. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay nang naganap sa gitna natin. Alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula, ay mga saksing nakakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman, pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una, na isulat sa iyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teofilo. O, kita mo, pagkatapos siya sa atin ni San Lucas, lahat ng bagay, sinulat ko kayong lahat. Pagka sinabi mo pang merong hindi nakasulat, ayaw ka na lang maniwala sa Biblia. Eh kasi, pagkasiyasat niya, sinulat niya lahat. Ito, prueba ko sa'yo, ha? Yung hindi na isulat ni Pablo, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ay ni Juan, eh isinulat ni Lucas. Pati naman, bibigyan kita halimbawa, na isulat na nga lahat. Sa 20:35 ng gawa, hindi sinulat ito ng mga naunang ebanghelista, pero siya sinulat niya eh. Basa. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. O, kita mo? Ay, ang aral, lalong mapalad yung magbigay kaysa tumanggap. Hindi sinulat ni Mateo, hindi sinulat ni Marcos, hindi sinulat ni Juan. Pero sinulat ni Lucas. Dahil sabi niya, nang masiyasat niya lahat-lahat, isinulat niya na lahat-lahat. O, ano pa ngayon nasasabihin mong hindi nakasulat Ito na ang hindi tradisyon? na isulat, Brother Eli. Ha? Ito hindi na isulat. Saan mababasa sa Biblia, kapitulo at saka versikulo, na ang Bagong Testamento ay mayroong 27 books and only 27 books. At sino nagsabi na there are 27 books? Saan mababasa sa Biblia na? Kapitulo o versikulo. Na? Na there are 27 books of the New Testament. Ay, ganito yon. Yung sinasabi mong 27 books of the New Testament, parang ibig mo sabihin hindi nakasulat na 27, di ba? Sa ang kapitulo at saka versikulo nga. Oh, hindi, ang ibig mo ba sabihin dahil hindi nakasulat yun, hindi ka naniniwala ng 27 lang, Hindi gano'n? nakasulat yun. Sino nagsabi na there are 27 books in the New Testament? Ganito yon, kapatid. Ang mga books, kasi hindi naman panahon natin nasulat yan eh. It was written way back 2,000 years ago. Ngayon, nung yan ay makita ng mga scholars, ikinumpile yan, lumitaw there are 27 na available. No? Sandali, wag ka muna sasagot, makinig ka muna, maintindihan mo ko. Ako kasi hindi naniniwalang 27 lang yan eh. Yung 1 Corinthians yan, hindi naman 1 Corinthians yan, 2 Corinthians na yan eh. O ngayon,
Eh bakit naman hahanapin mo yung wala, meron namang present, di ba? Meron namang available. Ba't hahanapin mo yung wala? Hindi yung available, yun ang iniloob ng Diyos makarating sa atin, o kagaya nung kay Lucas. Totoo, kay Lucas ka lang bumasa, malalaman mo na lahat. Dahil sabi niya, sinulat niya lahat eh. O, kita mo. Di, wag mo nang basahin yung Mateo, wag mo nang basahin yung Juan. Kung basahin mo si Lucas, ano pa, kulang nun. Sinulat niya nga lahat-lahat. O, kita mo na. Kaya kung mag-uusap tayo, kung kumpleto ba yung dalawa lang pwede na sabihin mo sa kasi tinan mo basahin mo yung sulat sa Efeso. Kapareho nung sulat sa Colosas. Kapareho rin nung sulat sa Corinto. Essentially the same. O, diba? Kaya lang, may mga circumstances na hindi nakasulat na, halimbawa, yung sa Corinto, merong nagdududa kay Paul. Hindi na sinulat sa Colosas dahil hindi naman nagdududa yung taga-Colosas. Pero yung aral is practically the same. Yan ang dapat mo intindihin. Parang hindi nasagot yung question ko, Brother Eli. So, Alin? nagsabi na there are 27 books and only 27 books is kasi not impertinente yung tanong mo, kapatid Impertinente yan. Tanong nang hindi nakakaintindi, Sino mo? Pakinggan mo ako, Sino mo, Ang punto Alam ko, ba ni... Sandali, pakinggan mo ako. Alam ba ni Mateo na susulat si Lucas? Of course, hindi alam ni Mateo na susulat si Lucas. Dahil hindi sila magkasabay na naging lingkod ni Kristo. Alam ba halimbawa ni Moises na susulat si Mateo? Hindi naman Paano ngayon sasabihin mo sa akin na isusulat ni Mateo, 27 kami susulat? Illogical yun Ang hanapin mo, yung mga isinulat. At dito sa nasulat, learn from what was written. Ang nakasulat sa Biblia. 2 Timothy chapter 3 verse 15. Ito lang kasi ang punto ko, Brother Eli. Ang 27 Wala kang books na punto yan, yung sa'yo. Wala kang punto Kung baga sa Arnibal, hindi tama ang consistency ng tanong mo. Walang punto. Pagkuhaan natin sa akin yung 27. Ang nandyan nga yung 27 books, Bigyan ka maghanap kasi ang sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, pakibasa. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Kita mo na, mahigit pa sa 27 yan. Lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos sa New Testament, 27. Sa Old Testament, marami rin. Ang sabi niya, lahat ng kasulatan Ba't mo kung hahanapan ng 27? Impertinent yan sa hinahanapan mo na yan. sige. Ang punto ko lang kasi, Brother Eli, ang Catholic Church nag-compile yan at nagsabi na there are 27 books. That's why when you have the 27 books, you are actually depending on the authority of the Catholic Church. Is that right? Sino Catholic Church na nagsabi? Asan ang pruweba mo na Catholic Church na nagsabi na 27? In the Council of Carthage in 393, kinumpile yan during the time of St. Augustine at sinasabi, there are 27 books in the New therefore, you Testament. believe in your heart na ang nagsabing 27 yan ay ang Catholic Church. Catholic Church. Catholic Kasi Church. even si O, Martin sasabihin ko Luther sa'yo, nagsabi na nagkakamali yung Catholic Church mo. Dahil hindi 27 lang yan. Papatunayan ko sa'yo, there are 30. O, tuloy mo, mabasa ako Basahin natin ang 1 Corinthians 5:10. 1 Corinthians 5:10. Tinan mo yan, sinasabi mong authority nag-compile, mali-mali ang compilation, binigyan nila 1 Corinthians daw, hindi 1 Corinthians yan, second yan Pakinggan mo, 5:10 ng Corinto. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapit. Sa English mo basahin. 5:9. I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. Tama, before this writing, present writing to the Corinthians, there was a previous one that he wrote to the Corinthians. Now, Sana yun the Catholic nakalagay, Church diba? called that book 1 Corinthians. Tinig Are they ko not na. mistaken? They are of course mistaken because there was a previous book, prior to that 1 Corinthians. Therefore, it must not be 1 Corinthians. That must be 2 Corinthians. O ngayon, sasabihin mo, sila nag-compile. Saan nila nilagay yung 1 Corinthians? Tinago nila? Asan na yun? O, kita mo na, di mali yung authority sinasabi mo. Tinan mo, eto pa isa. Sa Ephesians, meron pang 1 Ephesians. Pakinggan mo, basahin natin sa Ephesians. How that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. Kita mo, may una siya sinulat sa mga taga-Epeso o sa nilagay ng Katoliko yan. So sabihin mo kayo authority nag-compile, sasabihin mo
ako nagbabatay sa authority ng Catholic Church. Never! Because what I know is not known by the Pope of the Catholic Church. Kaya asa na ngayon yung taga-Epeso? Sana yung inunang sulat ni Pablo sa Epeso, itinago nyo o pinagbili nyo? Asa na yung 1 Corinthians? Ha? Tinago nyo o pinagbili nyo? Huwag mo sasabihin sa akin yung Catholic Church ang authority. Hindi authority yung tanga. Hindi authority yung kulang-kulang ang turo. Dapat mo maintindihan yan. O magalit ba kayo sa akin? Di bali na. Kahit lahat ng tao sa Pilipinas magalit sa akin. Sasagutin Kung ko. kayo authority, kinulang-kulangan ninyo ang Biblia. Itinago nyo o winala nyo yung iba. Yan ang sinasabi ko. Ang punto kasi dyan yung nakita lang ng mga aklat, that's why there are 27 books, at saka nag-proclaim yan ay the Catholic Church. Saan galing yung Protestante, di ba sa Catholic Church? Akala ko 5 minutes naka-15 na pala tayo. Brother Joseph eh. Oo, Sabi overtime mo na nga kasi tayo. attention eh. Oo, siguro malinaw na yung punto. Kaya mabuti, natin. mag-usap tayo ulit. Balik ka bukas, kapatid, kung lolobin. Wala nga akong time dito eh. Gusto mo, dialogue tayo, Brother Eli? Oo, sige, balik ka dyan. Araw-araw kung gusto mo. Kasi uwi Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ako po yung lubos na bumabati sa lahat na nakaantabay dito sa ating programang Expose the Truth. Meron pong kahilingan si kapatid na Milo na sinabi niya, pwede ba Brother Esel gawan mo ng short video yung sinabi ni Jando na pwede lang daw magdagdag sa aral ni Kristo. Dahil sa yung aming usapan noon, pumasok si Jando dito sa aking channel. Yan po yung pinapatunayan ni Jando na okay lang daw magdagdag. Ngayon si Turo ni Jesus. Wala namang problema sa dagdag eh. Ano sabi mo? Walang problema si Kristo sa dagdag. Ang problema ni Kristo yung salungat sa kanyang turo. Yun ang problema doon. Po yung pinapatunayan ni Jando na okay lang daw magdagdag. At ang ginamit niyang talata ay yung pong Mateo chapter 18 sa verse 18. Kaya ito po yung ating hiling ng ating kaibigan. Ipapatugtog po natin, no, mga kaibigan, kung ano po yung batayan o ano po yung sinabi ni Jando na pwede lang magdagdag. Tanong na ako, sabihin mo kung valid ang tanong ko o hindi. Sasagot nga ako bro, pero ang sagot ko, it's either Biblia or reference kasi hindi kami Bible alone. Kasi puro ka na lang dyan, saang talata. Hindi nga, masyado mo akong pinapangunahan eh. Kaya ang sinabi ko sa'yo. Gusto ka na lang unahan ko. Para siguradong kausap. Sige, go ahead bro. Ilan ang rights ng Catholic Church? Okay, ating tanongin dito sa ilan ang rights ng Catholic Church? Madali lang yan. Okay, ilan ang rights? Bakit hindi mo alam? Madali lang yan bro. Sige. Kaya sabi ko, di ba, ang sagot sa tanong mo, nasa referensya, babasahin ko sa referensya. Sige. Okay. May sinasabi dito na Latin Rite tsaka Eastern Rite. Sa Latin Rite, meron siya tinatawag na Roman Rite, Ambrosian Rite, Mozarabic Rite, at Dragon Rite. Sa Eastern Rite naman, meron siyang Alexandrian Rite, Antiochian Rite, Armenian Rite, Byzantine Rite, Chaldean Rite. Okay. Pangalawa kong tanong. Pare-pareho ba ng turo ang mga rights ng Catholic Church? Iba-iba yan bro. Kasi iba-iba yung rite. Halimbawa na lang, sampulan na lang natin Sa Latin Rite namin, kapag nag-consecrate ang aming mga pari sa Latin Rite, sila ay nakatalikod sa mga tao. Yun. At wala silang lay minister. Pero sa iba namang na rite, nakaharap sa mga tao. Yun. Iba rin yung ang turo ni Jesus, iba-iba. Hindi, it depends yan. Hindi bro, hindi siya iba-iba bro. It depends yan sa jurisdiction kung ano yung pinapaano doon. Kasi sabi ni Kristo sa Matthew 18:18, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Ano man ang ipahintulot nyo sa lupa. Kung sa kanilang jurisdiction, pinapahintulot nila yun ay may permiso ni Kristo. Hindi. Ang turo ni Jesus, kung didikta ko ano sasagot ko. Kasi tanong mo yan sasagot ako ayon sa katuruan namin. ang turo ni Jesus,
iba-iba, depende sa Hindi jurisdiction. na iba-iba. Sabi ni Kristo, bro, ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kapag Nesel, ako na lang muna, ako na lang. Sige. Sige. Iba Oh, yung Kasi pagkakaulit naintindihan ko dyan, naman yung tanong niya yung Oh. sagot niya So Jando, eto. So kung ang isang bansa, yung mga rights nga, pwede silang mag-declare at tatanggapin sa langit. Yes, bro. Basta hindi lang kasalungat sa ano, bro. Sa, alimbawa, sample na natin, abortion. Yung abortion, kahit sa ang right, pinagbabawal talaga yun. Hindi, okay, oo. So, Saan pinagbabawal talaga yun? so, ang ibig sabihin nun, kung ang tao mag-declare, tatanggapin sa langit. Hindi. Yung mga inutusan diyan ang magde-declare, kumbaga yung namamahal sa iglesia. Yung namamahal sa Tama. iglesia. Sila Tama. magde-declare. Oh. So, Pag sila nagdeklara, sabihin pinapahintulutan ni Kristo 'yan. Pag ipinagbabawal nila, ipagbabawal din ni Kristo 'yan. Ano ibig sabihin? hindi ba considered na pagdadagdag yun sa turo ni Jesus? Hindi pagdadagdag. Sabi niya kasi, ano man ang ipahintulot nyo. Sa madaling salita, hindi pa na ipapahintulot. Kaya nga sabi niya, So, dagdag nga yun sa turo ni Jesus. Bro, future tense yan, bro. Future Hindi tense. ganun ang turo ni Kristo. Hindi ganun ang turo ni Kristo. Yan nga tayo, no? Ayan. Ito. Kasi, Nakikita ko siya. So ang tinutukoy ba diyan sa Matthew 18:18 is mga turo? Ano? Mga Ano turo yan? ba sabi Iba niya? yung pakahulugan ni Janto Kaya Hindi ko pakahulugan. Ako na lang muna, Esel. Kasi Sige. naman talata, hindi ko pakahulugan yan. May binabasa ako. Kaya nga, tinatanong nga kita dyan to. Mga turo ba yan? Ano ba? Whatever you lose, ano man yung ipahintulot, permit. Whatever you So permit, mga turo yon. all on earth. So kung halimbawa ang ipahintulot ng Pope nyo, example, yung same-sex union, tatanggapin ba ng Diyos yun? Mali, bro. Forbid nga, nasa forbid yan, bro. Yung same-sex union, nasa forbid yan. Same-sex marriage, nasa forbid yan. So, pinagbabawal yan. Kasi namin pinagbabawal, ipinapagbabawal din ito sa langit. So, kaya Wala. nga, so kung Approval ng simbahang katoliko sa same-sex marriage. Yung nakikita niyo ng mga bagong turo ba yan? ng same-sex, yun ay LGBTQ Christian Church, hindi yung Roman Catholic Church. Sige nga, okay. So kung halimbawa magpahintulot kayo ng bagong turo, okay. Bro, wag kang maghalimbawa sa akin ng imposible. Halimbawa na Akala ko ba wala nang tatawa? Alam mo, wag mo kong bigyan ng example na imposible. Bigyan mo ko ng example na possible. Kaya nga bagong turo ba yang sinasabi yan na kung ipahintulot ng church nyo halimbawa? Yes. Bagong turo yon. Yes, kaya nga sabi. So dagdag sa turo ni Jesus yun. Pakinig ka muna. Bago pala Pakinig ka muna. Kaya nga sabi, ano man ang inyong ipahintulot. Future tense yan, ha? Ano man inyong ipahintulot. Kasi nabing ipahintulot, hindi ka na ipahintulot ng panahon yun. Kaya nga binigyan ko na nga Ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Sa magaling salita. So dagdag yun. Hindi ipahintulot sa panahon ni Kristo. So dagdag nga yun sa turo ni Jesus. Wala namang problema sa dagdag eh. Ano sabi mo? Walang problema si Kristo sa dagdag. Ang problema ni Kristo yung salungat sa kanyang turo. Yun ang problema doon. So pwede ka magdagdag. So, okay lang yun. Kaya nga sabi, ano ang nang inyong ipahintulot. Okay, ito ha. So yan po yung usapan namin noong pumasok ng taga punto por punto dito sa ating channel, mga kaibigan. Nung tinanong po ni kapatid na Milo, si Jando, ay ang isa sa pinag-usapan po nila o napag-usapan noon
ay yung Mateo chapter 18 sa verse 18 na kung saan ayon kay John Doe, pinapatunayan niya at sinasabi niya na dapat pa rin o pwede magdagdag sa aral ni Kristo. Basta sila lang po. Dahil sila daw ang may authority magdagdag at magbawal sa aral ng Diyos. Doon po sa Mateo chapter 18, sa verse 18 mga kaibigan, ang nakalagay, ang tatalian ninyo sa lupa ay tatalian sa langit. At ang kakalagan ninyo dito sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang pagkaunawa po ng Iglesia Katolika, itong mga taga-punto por punto, ang anuman daw ipahihintulot, anuman ang ipahihintulot ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Anuman ang ipagbabawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. So lumalabas, mas meron po silang higher authority kaysa sa Diyos. Para bagang ang Diyos ay nandun lang sa langit, nakaupo, kasama si Kristo, nakaupo sa kanan niya, and then hinihintay lamang po nila kung ano yung ipagbabawal ng mga Iglesia Katolika para pagbawalan din sa langit. Kung ano man ang pahihintulutan dito sa lupa ay pahihintulutan din sa langit. Yun ang pagkaano nila. Kaya sila na ang dapat masunod dito sa lupa. Nagtataka ako mga kaibigan. Ang ginamit, isa sa ginamit ni John Doe na talata para patunayan na pwede lang magdagdag ay yung sinabi ni Pablo doon sa Korinto na nagbigay po si Apostol Pablo ng opinion. Ito, matatalino naman kayo eh. Alam ko, matatalino kayo. Wala tayong dyan, no? Tutol dyan. Ay, ito namang ipinaglalaban namin ay hindi naman patalinuhan ito eh. Katotohanan ito, hindi patalinuhan. Pero kayo, matatalino kayo. Pero ewan ko lang kung merong katotohanan yung sinasabi po ninyo. Na yung opinion ay hindi batas o hindi utos. Yung opinion kasi para sa aking pagkaunawa ay nasa tao yun kung gawin niya o hindi. Hindi magkakasala kung hindi niya gawin, hindi rin magkakasala kung gawin niya. Yun po yung nakalagay doon po sa talata na ginamit ni John Doe. Kasi opinion niya yun opinion ni Pablo yun So nasa tao yun kung gusto niyang gawin o hindi. Nasa kanya na yun kung ano yung maganda. Basta si Apostol Pablo nagbigay lang ng opinion. Hindi yun utos, John Doe. Kaya nga, gawin mo o hindi, hindi ka magkasala. Nasa sa iyo na yan, opinion niya yan, mga kapatid. No? At alam niyo mga kaibigan, balik po tayo doon sa papahintulutan. Ang Diyos ba ay yung ginagawa ninyo, yung idinagdag ninyo sa aral ni Kristo na wala naman sa Biblia dahil okay lang na magdagdag kayo? Pinapahintulutan kaya ng Diyos ito, mga kaibigan? Itong prosesyon na ginawa po ninyo, na kung saan ay umabot yung punto na nagkakasakitan na? Heto, panuorin natin. Ayan nagrambulan na, no? Yung prosesyon, mga kaibigan, yung prosesyon ay rambulan na. Kasakitan na. Kulang na lang, magpatayan na. Baka magpatayan pa yan kapag walang umaawat Yan ba ay sa Diyos, mga kaibigan? Tanong ko sa iyo, John Doe. Yan ba ay sa Diyos, John Doe? Yan ba ay pinahihintulutan ng Diyos yan? Yan ay pinahihintulutan po ninyo, no? Yan ba ay okay sa Diyos yan? Ganyan? Wala sa ayos Wala sa ayos itong ginagawa nila na prosesyon. Wala sa ayos. Nagkakasakitan na, baka may namamatay pa dyan
Dahil sa pagkalinlang ng mga tao na kung sila po ay makahawak sa imahen, gagaling sila. Hindi kaya naisip itong mga tao na taon-taon nila pumupunta dyan, wala naman pinagbago yung kanilang buhay. Hindi naman nabago. Pareho pa rin. Nakakasakitan, mga kaibigan at mga kababayan. Yan, kulang na lang magpatayan na yan kung walang umaawat So yun ay pwede lang para sa mga taga punto por punto. Pero yan ay wala sa ayos. Buti pa nga yung yung lagi nilang ikinakatwiran yung pagbibigay ng bulaklak ng presidente doon sa image ni Rizal, na kung saan ay nagbibigay po sila ng parangal kay Rizal. Alam nyo mga kaibigan, yan ay para sa bayan yan. Hindi naman para sa pananampalataya yung ginagawa ng presidente kay Rizal mga kaibigan. Yan ay naging tradisyon ng bayan, hindi sa Diyos yan. Yan ay parangal nila para sa ating pambansang bayani na si Jose Rizal, mga kaibigan. Pero itong ginagawa po ninyo, kung titignan natin mga kaibigan, yung ginagawa nila sa rebulto ni Rizal, napakaayos Ang ganda yung ayos, napakaganda. Maayos na maayos. Walang nagtutulakan, walang nagsusuntukan, Yan ay para lang sa tao yan, Para sa bayan yan. Di hamak na mas maganda sana at mas maayos sana ang prosesyon dahil ito ay para sa Diyos. Itong mga tao, wala man lang galang sa mahal na Nazareno nila na andyan pa katabi na nila mga kapatid, yung poong Nazareno, hindi man lang sila nahiya, nagkakasuntukan pa sa tabi. Muntikan pang magpatayan. Ayan ba ay nakakalugod pa ba yan sa Diyos? Kung yung ginagawa po ninyo ay sa Diyos, di hamak na mas maayos sana. Katulad yung ginagawa nila doon sa puntod ni Rizal, doon sa imahen ni Rizal, na napakaayos. Ang ganda. Pero yung prosesyon ninyo na para sa Diyos pa yan, kanyo, walang kayusan. Yan ay bawal sa Biblia, mga kapatid. Meron pa silang ginagawa ito, ipanurin pa natin. Yan may itim na kamay, na ewan natin kung kaninong kamay yan, mga kaibigan, na ipinapatong sa ulo itong mga Katoliko, miyembro nila. Nagtataka ako mga kapatid, kung yan ay aral ng Biblia, ba't wala akong mabasa sa Biblia na kailangan magpatong ka ng kamay na kung kaninong kamay? Yun nga yung sinasabi natin na bawal iniwan o tumigil na yan mga kapatid. Yan nagpatong ng kamay. Kaninong kamay yan, mga kapatid? O heto pa, kung paano nila gagamitin yung holy water, yan, spray. Spray muna tayo, sabi niya, yung nag-upload. Yan, kung ano-anong ginagawa itong mga Katoliko, mga kababayan, na para lang mapaniwala nila ang mga tao, yan, kahit basang-basa sila, mag-spray na lang, meron pa ito, hindi naman spray ito, mga kaibigan, ang ginagawa, kundi ito ay, ano naman ito? Anong tawag dyan? Mga kaibigan, sinasaboy yung holy water. Alam nyo mga kapatid, ito yung ating sinasabi na hindi po sa Diyos ito kasi wala kang makikita sa Biblia na ginawa ng mga apostol na sila po ay nag-spray ng holy water. Saan sa Biblia yon? At bawal na bawal nga yung sinasabi po ninyo na nakapagpapagaling si Darwin Gitgano sa pamamagitan ng exorcism. Nakapagpapalayas siya ng demonyo, ng espiritong masama.
Yung sakit, espiritu kasi yan espiritu ng sakit yun ba't hindi kaya napalayas ni Darwin Gitgano? Kumusta na kaya si Darwin Gitgano, kapatid na Miguelito? Kasi nabalitaan natin, napanood po natin sa punto por punto na si Darwin Gitgano, mga kaibigan, ay nagkasakit, naoperahan po pala siya, mga kapatid. Araw-araw meron tayong mga bagong matutunan, mga learnings, at ibahagi ko sa inyo. Okay. So, lugaw sa muna yung kakainin natin lugaw. Walang asin. Okay. So, advance Happy New Year sa inyong lahat, ha? At sana po ay nasa buting kalagayan po kayo sa mga araw na ito kahit may pagsubok. Fight lang, laban lang, at ialay natin yung ating sarili sa ating may. Nagpa-opera siya. Nagtataka ako, ba't siya nagpa-opera? Nakapagpapagaling siya ng sakit. Ba't hindi niya inexorcise ang sarili niya? O eto, kayong mga Katoliko na miyembro na naniniwala kay Darwin Gitgano, mag-isip-isip nga kayo, mga kaibigan, kung si Darwin Gitgano ay talagang nakapagpapagaling, totoo na nakapagpapagaling ng may sakit. Ba't siya nagpa-opera? Ba't hindi na lamang po niya inexorcise ang kanyang sarili? Samantala, meron po akong napanood na video ni Darwin Gitgano na kanyang ipinatotoo na meron daw pumunta sa kanya, nagpa-exorcist daw, mga kaibigan. Alam nyo, ang sabi niya, yung daw tao na nakasaklay, merong sarukod, nakasaklay. Nung inexorcist ni Darwin Gitgano, iniwan na daw yung kanyang saklay. Iniwan na, mga kaibigan. Dahil gumaling na siya. So, ibig sabihin, instant, yung kanyang paa na, ewan ko, kung putol o pilay o ano man yon, kasi nakasaklay, sabi niya siguro, bumalik sa ayos, sa kanyang ayos. Ba't yung appendix ni Darwin Gitgano, ba't hindi niya na-exorcise yun? Mga kaibigan. Sige nga, kapatid na Miguelito. Kaya tayo, hindi po tayo tutol na tayo, kapag tayo po yung magkasakit, sa doktor po tayo dahil sila po yung binigyan ng Diyos ng talino o skill para gamutin ang tao, mga kaibigan. Hindi po tayo doon tutol. Yun nga dapat Yun nga dapat ang ating sabihin Wag yung pumunta kayo rito magpa-exorcist. Ba't may bayad? Ba't yung ginagawa po ninyo may bayad? Pati yung ginagawa po ninyo na magdasal sa mga patay. Kasi ito, mga kaibigan, kung ang Iglesia Katolika ay talagang nakakapagligtas yung kanilang ginagawa, yung itinuturo nila, kung yung doktrina ng Iglesia Katolika ay nakakapagligtas, bakit? Tanong ko, bakit kapag may namatay na miyembro ng Iglesia Katolika, ba't kailangan ang nobena ng 9 days? Ba't kailangan? Miguelito, bakit? Hindi ba sapat yung napakinggan yung miyembro po ninyo nung pumunta sa simbahan? Hindi ba sapat yon para maligtas ang tao? Kasi para maligtas ang tao, kailangan makinig ka sa aral ng Diyos. Saan ka makikinig? O kanyo sa simbahan dahil kayo ang totoo. Ngayon, yung mga miyembro po ninyo na nakapakinig sa inyo, ba't kailangan pa ng nobena para maligtas? Hindi ba sapat yung kanyang napakinggan? Kung ganon, alam nyo mga kaibigan, na marami pong namamatay, mayayamang tao, ang pinagtatakaan ko lang mga kaibigan, pati pare, kung may mamatay na pare, nakikita natin, ba't kailangan nilang pausok-usukan, ipanalangin, ba't kailangan ang nobena para yung tao ay mapunta sa langit? Ba't kailangan? Hindi ba sapat yung napakinggan nila? Kasi kung napatawad ka na ng Diyos, kanyo, meron yung kumpil o yung pagpapatawad sa kasalanan, yung kapag ikaw ay magkonfesar sa tao, sabi yung pare, ang iyong kasalanan ay napatawad na. Yan. So, ibig sabihin, kung napatawad ka na,
eh di dapat sana kapag mamatay ka na, hindi na kailangan yung nobena. Para ang tao ay maligtas, hindi na kailangan 'yon. Kundi diretso na. Wala nang kailangan pa nang pupunta sa purgatorio kasi kayo ang totoo eh. Mga kaibigan. Ang nasa Hades lang naman, mga kapatid, ay yung masasamang tao eh. Yung naghihintay ng paghuhukom. Ba't kailangan mong ipanalangin? At yung ginagawa po ninyo, mga kapatid, na kanyo, pwede lang, sabi ni John Doe, pwede lang magdagdag basta sang-ayon sa Biblia o sang-ayon sa aral ni Kristo. Tanong, yung ginagawa po ninyo na paggawa ng larawang inanyuan, yan ba ay sang-ayon sa Biblia o kontra sa Biblia? Kasi sabi ni John Doe, okay lang magdagdag basta hindi laban sa aral ni Kristo o aral ng Biblia. Ba't yung ginagawa po ninyo na paggawa ng rebulto, yan pa ay sang-ayon sa Biblia o kontra sa Biblia? Kasi sabi nila ay hindi naman ito bawal kasi hindi naman ito Diyos-Diyosan. Ito naman ay larawan ni Kristo, larawan ng mga santo. Ito mga kapatid, hindi ito naunawaan ng mga tao. Basahin ko lamang po mga kaibigan. Gusto ko lamang pong ipapansin sa inyo na yung sinasabi po ng mga Iglesia Katolika na hindi bawal, yung Exodus chapter 20 ay yun naman daw mga kaibigan ay hindi naman daw Diyos-Diyosan imahen. Dahil ang pinagbabawal sa Exodus chapter 20 ay yung Diyos-Diyosang imahen. Basahin nga natin mga kaibigan sa Exodus chapter 20 sa verse 4. Ganito ang ating mababasa, no? Pansinin po ninyo. Sabi dito, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Ano ba? O ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit. Sinabi ba na larawan ni Buddha, larawan ni Sinto? Sinabi ba dyan na larawan ni Baal ang hindi mo dapat gawin? Wala ka namang mababasa dyan na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan ni Buddha, larawang inanyuan ni Sinto, larawang inanyuan ni Baal. Wala naman eh. Ang sabi dyan, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, ng kawangis man, ng anumang anyong nasa itaas sa langit. O di kahit anong nasa langit na wangis, huwag mong gawin. O ano pa? O nang nasa ibaba sa lupa. O yung nasa ibaba sa lupa, bawal. Yung wangis, kahit anong klaseng anyo na nasa ibabaw ng lupa, bawal yon gawin. Hindi naman sinabi yung Diyos-Diyosan ni Baal o ni Baal Wala naman. O na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Tapos dito sa verse 5, huwag mong yuyukuran sila. Ba't kayo yukod ng yukod sa larawang inanyuan na ginawa po ninyo? Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Paglilingkuran. Ano ibig sabihin? Pag pinunas-punasan mo yung larawang inanyuan, pinaglilingkuran mo na yan. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Nagseselos ang Diyos sa ginagawa po ninyo, mga kaibigan. Sabi nila, ba't si Moises gumawa ng kaban ng tipan? Ba't si Moises gumawa ng kerubin? Kung bawal yan, ba't siya gumawa ng kerubin? Katangahang unawa nyo yan. Ba't hindi gagawa si Moises inutusan?
Kayo, inutusan ba? O pansinin po ninyo, ito sa Exodus chapter 20 verse 4. Huwag kang gagawa para sa'yo. Ano? Nang larawang inanyuan. Ang sabi dito, huwag kang gagawa para sa'yo. Yung ginawa ni Moises, para sa kanya ba yon? Kaya siya gumawa si Moises ng kaban, ng tipan, para, hindi para kay Moises yun, kundi para may paglagyan ng tipan. Akala ko ba matalino si Jando sa logic? Anong klaseng logic meron ka, Jando? Baka utak ng unggoy yung utak mo kung hindi mo maunawaan yan. Hindi mo mabigyan ng logic yan. Ano sabi? Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan para sa iyo. Ang ginawa ni Moises na kaban, hindi para sa kanya, kundi para sa tipan. Kaninong tipan? Tipan ng Diyos para maingatan. Anong logic meron ka? Ito pa, mga kaibigan. Si Moises gumawa ng kerubin, anyo ng anghel. O kung bawal, kung hindi ka naman, ba't hindi gagawa si Moises? Pinagawa nga ng Diyos. Hindi naman para kay Moises yung ginawa niya Para saan yung kerubin? Para may pantakip doon po sa kaban ng tipan. Para yung tipan doon sa loob ay maingatan. Hindi naman para kay Moises yun. At saka, tiyak na tiyak ko, mga kaibigan, mga kabayan, hindi po gagawa si Moises ng kaban at saka kerubin kung hindi inutusan ng Diyos. Yan ang tandaan po ninyo. Ba't si Moises gumawa ng ahas na tanso? Kung hindi ka naman, bakit hindi gagawa si Moises? Pinagawa nga ng Diyos ikaw, pinagawa ka ba, Jando? Darwin, kayo, sinong nagpagawa sa inyo? Na gumawa kayo ng rebulto. At saka, ba't hindi? Ito mga kaibigan, tinatanong natin kung ba't sila nagproprosesyon. Wala naman daw masama kasi yung kaban ng tipan, pirinoprosesyon. Ba't hindi kaban ng tipan ang gawin ninyo? Para iprosesyon, ba't yung larawang itim na Nazareno ang ipirinoprosesyon ninyo? Ba't hindi yung kaban ng tipan? Ba't hindi kayo gumawa ng kaban ng tipan para i-prosesyon? Yung kasi yung nila katwiran nila mga kaibigan. Alam nyo, napakalayo yung katwiran po ninyo, panlilin lang yan ito naman mga Katolikong miyembro po ninyo na sakalang pupunta sa simbahan kapag siya po ay magpabinyag at ikakasal at kapag namatay na, wala silang unawa, wala silang nabasa, wala silang naunawaan sa banal na kasulatan, miyembro na daw sila. Dahil nagpabinyag, na yung binyag nila ay nabayaran. Ewan ko kung ilang bayad yung binyag, mga kaibigan, ng Iglesia Katolika. Pero sa Biblia, kapag ikaw po, mga kapatid, ay magpabautismo, ay hindi mo kailangan bayaran. Kasi hindi nababayaran ang bautismo o binyag, mga kapatid. Napakalinaw wala namang sabi nila, hindi naman kami gumawa ng larawang Diyos-Diyusan. Ang ginawa naman namin ay larawan ng mga santo. Yun ang katwiran nila. Sabi sa Biblia, wala namang sinabi larawan ni Baal ang bawal kundi anumang kawangis. Hindi mo ba naunawaan yan? Akala ko matalino kayo. Kayo ang pinakamatalino hindi naman tayo tutol doon, kasi tayo naman, mga kaibigan, ay hindi naman po ang labanan dito ay patalinuhan. Ang ipinaglalaban natin dito, ang katotohanan na nasa Biblia. Wala akong pakialam kung kayo po ay pinakamataas na theologian. Ang sa akin lang, mga kaibigan, kung ano po sana ang katotohanan na nasa Biblia, yun po dapat ang ipahayag. Yan naman ang ibig natin mangyari. Hindi naman po tayo tutol na kung Iglesia Katolika ay maligtas. Alam nyo,
ang ililigtas ng Diyos hindi sa denominasyon, hindi yung relihiyon o sekta na kinaaaniban mo. Hindi ka diyan maliligtas. Ang ililigtas ng Diyos, yung iglesia ng Diyos na sumusunod sa Kanya. Ang totoong sumasampalataya, totoong iglesia ng Diyos o alagad ng Diyos ay heto, mga kaibigan, hindi yung nasa sekta. Sa libro ng Juan, Kapitulo 8, sa versikulo 31, ganito ang sabi ni Kristo. Sinabi nga ni Jesus, kanino? Sa mga Hudyong yaon, na alin? Na nagsisisampalataya sa Kanya. Ano sabi niya? Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Ang tunay na alagad ni Kristo o ang tunay na Kristiyano, yung nananatili sa aral ni Kristo. Mga kaibigan, hindi yung nagsasabi lang na sumasampalataya siya. Meron siyang deboto kay Nazareno, hindi. Actually, yung ginagawa po ninyo, bawal yan eh. Bawal po yan eh. Tulad yung pagpapatong-patong ng kamay. Bakit po mga kaibigan? Kasi, noong si Haring Ezekias ay napansin niya na ang mga tao ay deboto na po sila doon sa ahas na tanso na ginawa ni Moises sa ilang. At deboto na po sila, ginagawa na nilang Diyos-Diyusan o niluluhuran na po nila yung mga haligi o yung mga ribulto na haligi dyan po sa Jerusalem nung araw. Nakita po yon ni Ezekias, mga kaibigan. Alam nyo mga kapatid, nagalit itong si Ezekias, si Haring Ezekias. Nung napansin po ni Haring Ezekias yon, alam nyo kung ano ang ginawa niya mga kaibigan? Dito sa 2 King, Kapitulo 18, sa versikulo 4, ganito ang mababasa. Kanyang inalis ang mga mataas na dako at sinira ang mga haligi, yung mga ginawa nilang mga ribulto, inanyuan na haligi, no? Marami kasing ginawa dyan eh. Sinira lahat yan ang Haring Ezekias. At ibinagsak ang mga asera at kanyang pinagpuputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises, sapagkat hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel at pinanganlang ni Hustan. Yan. Si Haring Hezekias mga kaibigan, naging matuwid na hari ng Diyos, hari ng Israel, alagad ng Diyos, mga kababayan. Nung napansin niya na ang mga tao ay nakatuon na ang kanilang pananampalataya doon sa ahas na tanso, at ginawa nilang pagsunugan ng kamangyan. Alam nyo, nagalit ang Diyos. Ang ginawa ni Ezekias, mga kababayan, ay pinagpuputol-putol. Ayaw ng Diyos na magtiwala sila doon sa ahas. Diyos pa nagpagawa nun Pero gusto ng Diyos, ang tao, sa Diyos sila humingi ng tulong. Hindi doon sa ahas na tanso na pinagawa niya kay Moises. Kaya nagalit ang Diyos. Kaya ang ginawa ni Haring Ezekias, pinagpuputol-putol. O nagalit ba ang Diyos nung pinutol ni Haring Ezekias? Hoy Ezekias, pinagawa ko yan. Ba't mo pinutol-putol yan? Wala naman hindi naman nagalit kundi nalugod pa ang Diyos kay Haring Ezekias. Ayaw ng Diyos na magtiwala ka sa mga imahen. Itong mga tao, tiwalang-tiwala sila doon po sa rebulto na ipinoprosesyon. Sa tingin nyo ba ay payag ang Diyos yung mga ganyan? Kaya nga pinagbabawal yan para hindi po yung tao ay matuon ang kanyang pananampalataya dyan sa rebulto na yan.
Ang gusto ng Diyos, sa Diyos ka magtiwala, hindi doon sa pinoprosesyon. Ang nangyari mga kaibigan, itong mga tao, yung kanilang pinoprosesyon, doon na sila nagtitiwala at ipinapatungkol nila sa Diyos, pero yan ay bawal mga kapatid. Bawal po yan. No? Alam nyo mga kaibigan, tayo hindi naman po tayo naninira dito. Tinitignan lang natin yung tamang dapat sundin ng tao. Gaya yung pagpapagaling ng may sakit na sinasabi ng mga Iglesia Katolika. But sabi ko nga, bakit si Darwin Getiano ay hindi niya na-exorcise ang kanyang sarili? Kasi tayo mga kaibigan, naniniwala tayo na hindi na po dapat o hindi na kailangan tayo ay magpagaling pa ng may sakit dahil ang may trabaho niyan ay mga doktor, mga kapatid. Tulad ito, no? Alam nyo si Pablo, noong sila po ay nakagawa ng kababalaghan, ang ginawa po ng mga tao kay Apostol Pablo, mga kapatid, gusto ko lamang pong basahin dito po sa Acts chapter 14. Ganito ang nangyari nung nakagawa si Pablo ng milagro, nakapagpapagaling sila ng may sakit. Pakinggan po ninyo, no? At nang makita ng karamihan ang ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila na sinasabi sa wikang Lycaonia, ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. So nung gumawa si Pablo ng kababalaghan o nagpagaling ng may sakit, yung tao na pilay ay na lumakad sa pamamagitan ng ginawa ni Pablo. Ang tingin ng mga tao sa kanya ay Diyos na. Ang tao po pala mga kaibigan, kapag nakakita siya ng himala, ang agad-agad pumasok sa isip niya, totoo na yung tao sa Diyos na. Kaya pala, nung nakagawa si Pablo ng milagro, pinuri ng tao at itinuring na Diyos. Kaya ang nangyari, dito sa verse 12, at tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo. Bakit? Sapagkat siya ang pangulo ng tagapagsalita. 13. At ang saserdote ni Jupiter, yung Diyos-Diyusan nila, na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan, ay nagdala ng mga bakat, mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghain kasama ng mga karamihan. Saan nila maghain? Saan sila maghain? 14. Datapwat nang marinig ito ng mga apostol, sa mga apostol pala, no? Na si Bernabe at si Pablo ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipagtakbo sa gitna ng karamihan. Bakit? Na nagsisigawan at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami may mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo. Pinayagan ba ni Pablo? Yan ang ayaw ng Diyos, kaya pinatigil na yan yung paggawa ni Pablo ng pagpapalayas ng sakit o pagpapagaling ng may sakit. Itinigil na yan ni Pablo bakit mga kaibigan? Kasi napansin ni Pablo na kapag siya po ay gumawa ng ganon, siya na ang pinupuri, hindi na ang Diyos. Ayaw ng Diyos yun. Dapat sa Diyos lahat ang kapurihan. Hindi naman po natin may pagkakaila mga kaibigan na kapag meron pong taong gumagawa ng kababalaghan, siya talaga ang pinupuri ng tao. Ayaw ng Diyos yun. Kaya si Pablo, itinigil na yan hindi na siya nagpagaling ng may sakit. Kaya mismong kasama niya ay hindi niya ginamot. Bakit? Kasi tumigil na si Pablo ng paggawa ng ganun Dito po sa ikalawang Timoteo,
Kapitulo 4 sa versikulo 20, ganito ang ating mababasa. Umpisahan ko sa 19. Batiin mo si Prisca at si Aquila at ang sangbahayan ni Onesiforo. 20. Si Erasto ay natira sa Corinto. Datapwat, si Trofimo ay iniwan kong may sakit sa Mileto. Yung kasama ni Pablo, na si Trofimo, iniwan niyang may sakit, hindi niya ipinagdasal. Bakit? Kasi Diyan sa punto na yan, tumigil na si Apostol Pablo sa pagpapagaling ng may sakit. Dahil sa nangyari doon po sa ginawa nila sa mga propeta ni Jupiter, na nung nakapagpagaling si Pablo, yung pilay, lumakad, itinuring nilang Diyos si Pablo. Ayaw mangyari yun ni Pablo. Kaya itinigil na niya. Kaya nung meron siyang kasama na may sakit, iniwan na lamang po siya. Kaya nga nung nagkasakit si Timoteo, mga kaibigan, sabi niya, huwag ka nang iinom ng tubig. Kapag sumakit yung sikmura mo, huwag kang iinom ng tubig lang. Kailangan gumamit ka ng kaunting alak. O di ibig sabihin, mga kaibigan, na si Pablo dyan, sa kanyang pagiging evangelista o pangangaral, itinigil na niya yung paggawa ng mga pagpapagaling ng may sakit. Itinigil na niya. Kaya si Timoteo, si Trofimo ay hindi na niya pinanalangin. Kaya dito, mga kaibigan, ay nakikita po natin na tayo naman po, mga kapatid, ay sinasabi lang natin yung katotohanan. Ipinapahayag lang natin yung katotohanan na ang Diyos ayaw niya na tayo ay gagawa ng larawang inanyuan. Bawal po yan na pag gumawa ka ng larawang inanyuan para sa iyo, bawal yon. Kung pinagawa ka ng Diyos ng larawang inanyuan, di gagawa ka. Kung gusto mo talagang maglingkod sa image ng Diyos, pwede naman pero anong image? Ano yung image ng Diyos na pwede mong paglingkuran o pwede mong gawan ng mabuti para malugod ang Diyos sa iyo? Ang totoong image ng Diyos, mga kaibigan, ay heto. Basahin po natin dito po sa Mateo, sa chapter 25, sa versikulo 34. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari, sana nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo. Ito yung hukuman na ito Doon sa hukuman na ito, no? Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Bakit? Ano ba kasi ginawa ng mga maliligtas? Heto, sapagkat ako'y nagutom, sabi ni Kristo, at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinarunan. Kung magkagayoy, makinig po kayo, kung magkagayoy, sasagot siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka naming nakitang nagutom? Hindi nila nakita, no? Hindi nila alam. Kaya nila tinatanong, at pinakain ka namin, o nauhaw, at pinainom ka, at kailan ka naming nakitang isang taga-ibang bayan, at pinatuloy ka, o hubad, at pinaramtan ka, at kailan ka naming nakitang may sakit, o nasa bilangguan, at dinalaw ka namin.
Sasagot naman ang Panginoon at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Kung gusto mong maglingkod sa Diyos, sa kanyang image, dahil tayo naman ang image ng Diyos, mga kaibigan, ayon sa Genesis chapter 1 verse 26, tayo yung image, kalarawan ng Diyos. Tayo yung larawan niya. Ang Kristiyano, yan ang larawan ng Diyos. Anyo ng Diyos. Image ng Diyos. Hindi yung ribulto na ginawa ng mga pare. Sabi dito, ang ginawa po ninyo, sabi niya, sa kaliit-liitan sa aking mga kapatid, sa akin ninyo ginagawa, sabi ng Panginoon. Kaya yung ginagawa po ninyo na pagluhod-luhod, pagbibigay ng bulaklak dyan sa mga rebulto po ninyo, hindi yan. Ano naman mapapala nyo dyan? Unang-una, hindi naman nagugutom yan. May bibig pero hindi nakakakain. May mata pero hindi nakakakita. Ba't mo lagyan ng bulaklak, hindi naman nakakaamoy? Ba't mo lagyan ng pagkain, hindi naman nakakakain yan? Ang bigyan mo, yung nagugutom, yung tao. Yun ang image ng Diyos, mga kababayan. Dapat sana ay, makita ito ng mga tao kaya hindi po tayo tumitigil kasi gusto natin malaman ng tao ang tamang katotohanan, mga kababayan. Yan po ang katotohanan na ating sinasabi. Bahala ng mga tao kung ayaw nilang paniwalaan, di wala tayong magagawa, mga kapatid. Basta tayo lamang po, mga kaibigan, ay ang purpose lamang po natin dito, makita ang tao kung ano ang tamang kaligtasan. Dahil ang kaluluwa po, mga kaibigan, ay hindi biro ang kaligtasan Kapag napunta yan sa impyerno, delikado ka na Kasi doon sa impyerno ay panghabang mahabang parusahan yan mga kapatid. Hayaan nyo na yung mga Katoliko na ayaw pamulat sa katotohanan. Basta sa atin lang mga kapatid ay sabihin natin ang katotohanan. Ang ililigtas ng Diyos, yung mga taong sumusunod sa Kanya. Hindi relihiyon, hindi sekta, mga kaibigan. May nagsasabi kasi na kapag hindi ka pumasok sa Iglesia ni Kristo, hindi ka maliligtas. Ibig sabihin, lahat ng mga taga-Iglesia ni Kristo ay ligtas na. Kung ganon, wala bang masama dyan? Sa mga balita nga, mga kaibigan, ay yan ang ating sinasabi. Hindi sekta yung iligtas ng Diyos, kundi yung tao na sumusunod sa kautusan ni Kristo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa susunod po, mga kapatid.